Nakaranas ka na ba ng malait ng ibang tao? O mapagsabihan ka ng masasakit na salita dahil sa itsura mo? Dahil ngayon, masasaksihan mo ang kakaibang kwento na kung saan ay may inspire ka at lalakas ang loob mo na hindi huli ang lahat para sa'yo. Magkaroon ka pa ng lakas ng loob para sa iyong sarili. Maging masaya, kontento, at sabi mo sa iyong sarili na maganda ako at gwapo ako. Welcome kapatid dito sa KTV channel. Kung bago ka lang dito sa ating channel, huwag mong kalimutan na pindutin yung subscribe button at pindutin mo na din ang notification bell para ma-notify at maging updated ka sa mga bagong videos na aking i-upload. Ang kanyang buong pangalan ay Zahra Khanum Taj S. Saltani at karaniwang tinatawag sa pangalang Princess of Qajar. Siya ay pinanganak noong taong 1883 sa Tera, Persia, at siya ay anak nila Queen Turan S. Saltani at King Nasar al-Din Shah. Sila ang mga namuno sa Persia simula taong 1848 hanggang 1896. Isa rin siyang memoirist o yung nagsusulat ng mga kasaysayan at bibliografiya gamit ang pansariling kaalaman. Siya ang nagsulat ng kasaysayan at bibliografiya ng Qatar Dynasty. Kung inyong titingnan ang kanyang larawan ng mabuti, anong mapapansin nyo kapatid pagdating sa kanyang pisikal na itsura? Sasang-ayon ka ba kung sasabihin ko sa iyo na siya na ang pinakamagandang babae at binansagang may iconic beauty sa buong Persia? Paano kaya ito nangyari? Gayong meron siyang makapal na kilay, makapal na bigote, na ilan lamang sa mga katangian ng mga kalalakihan. Ayon sa ilang article na aking nabasa, umani ito ng pambabatikos at ginawan pa ng memes ng ilang mga tao sa social media. Paano daw ba ito naging pinakamagandang babae sa Persia? Gayong may pagkakahawig siya sa isang lalaki. Pero bakit nga ba? Batid ba sa iyong kaalaman kapatid na noong 19th century, ilan sa mga pisikal na katangian ng mga kababaihan ay lubos na pinapahalagahan noong panahon nila? Tulad na lamang na pagkakaroon ng makakapal na kilay, bigote, at pagkakaroon ng ilang mga buhok o mga balahibo sa parte ng kanilang mga mukha. Kaya't maraming kababaihan noon na gumagamit ng tinatawag na mascara o tina. Ginagamit nila ito upang mas lalong pumapal ang kanilang mga kilay at tumubo ang kanilang mga bigote. Wow! Kakaiba ito ah! At alam mo ba kapatid na ang ganitong postura ay kaakit-akit para sa mga kalalakihan noon? At ayon sa ilang artikulo, mga nakalap na impormasyon, kabaligtaran naman ito para sa pisikal na anyo ng mga kalalakihan din noon, na kung saan ang mga kalalakihan ay mayroon o nagtataglay ng slim na katawan at pagiging maselan sa mga bagay-bagay. Napansin mo ba kapatid na mayroon itong malaking pagkakaiba sa modernong panahon natin ngayon? Napansin mo bang kakaiba ito sa mga itsura ng modernong kababaihan ngayon? Dahil, alam mo ba na ang mga kababaihan ngayon ay inaahit at binubunot pa ang kanilang mga kilay upang magkaroon ito ng korte. Wika nga nila, kilay is life. Sigurado ako na maraming mga kababaihan ang nakaka-relate dito. Subalit ilang mga tao ang pinagkatuwaan ang mukha ng ating bida at nagbistulang memes sa ilang mga social media. Tulad na lamang ng ipapakita kong ito. Pagdating naman sa pagkakaroon ng bigote ng mga kababaihan, maaaring nakaka-attract ito sa ilang mga kalalakihan noon. Subalit ngayon, o maaaring sa iba, na kapag mayroon ka nito, hindi ito kaaya-aya. Sa mga kalalakihan naman, ang pagkakaroon ng matipunong katawan ay nakakahumaling para sa mga kababaihan. O mga kalalakihan, alam nyo na kung ano yung nakakapagpahumaling sa mga kababaihan ha? Ayon sa isang artikulo na aking nabasa, ilan sa mga dahilan marahil bakit nagpakamatay ang mga kalalakihang nanligaw noon dito ay ang mga sumusunod. Una ay ang kanyang talino, kalawa, ang kanyang kagandahan, at ang ikatlo ay ang karangyaan sa buhay. Isang malaking tanong kapatid at palaisipan na bakit kaya nagpakamatay ang 13 lalaki na nanligaw dito? Marahil sa tatlong bagay na nabanggit ko, kasama na ito.
Subalit alam mo ba kung bakit nagpakamatay ang 13 ito? Ayon sa artikulo na aking nabasa, nagpakamatay ang mga ito dahil tinanggihan ito ni Princess Qajar bilang mapapangasawa. Pero ang 3 dahilan kung bakit nahuhumaling ang mga kalalakihan ay hindi lamang sa kanyang itsura, kundi sa 3 bagay na aking nabanggit: talino, kagandahan at karangyaan sa buhay. Siya ay matalinong babae sa kanyang pamilya o sa kanilang pamilya. At di lamang iyon, nabibilang siya sa ilang matatalinong mga babae sa kanilang panahon sa bansang Iraq. Dahil dito, siya ang naging basihan ng kanyang pamilya patungkol sa kalakaran at katayuan ng kanilang pamumuno sa kanyang murang edad. Ang kanyang pamamaraan ng pamumuno sa kanilang panahon ay pagkakaroon ng diplomasya at pamamagitan sa mga hindi pagkakaunawaan. Ang kanyang katalinuhan at pagiging isang maharlika sa kanilang panahon ang nagpatibay sa kanyang kapangyarihan upang isang maging pinuno sa kanilang nasasakupan. At alam mo ba, kapatid, na kahit na sa katayuan nitong si Princess Qajar, kahit na hindi siya kagandahan sa inyong mga paningin, ang kanya namang pamilya ang nagdala sa kagandahan nito. Bagkus, ang kayamanan at kapangyarihan na mayroon ng kanilang pamilya ay talaga namang hindi matatawaran. Dagdag pa, kapatid, sa impormasyon na aking nalaman, nagkaroon siya ng halos 150 mga lalaki na manliligaw sa edad na siya ay dapat nang mag-asawa. Sobrang ganda talaga ni ate girl. At ang 13 dito ay nagpakamatay dahil sa kadahilanang tinanggihan niya ang mga ito upang maging kanyang asawa. At nag-iisa lang ang nagwagi sa kanyang puso bilang maging kanyang kabiyak. Ito ay walang iba kundi si Sardar Hasan Shoja Saltani. Nagkaroon sila nito ng 4 na anak, 2 babae at 2 lalaki. Ngunit sa kinasamaang palad, si Princess Qajar ay namatay noong Enero 25, 1936. Shoutout sa mga kapatid nating patuloy na sumusuporta at nanonood ng mga videos natin. At eto sila. Maraming salamat mga kapatid sa patuloy niyong suporta dito sa ating channel. Huwag sana kayong magsawa at sana ay mas dumami pa tayo dito. Gusto mo bang mapasama sa mga shoutout ko? Kung gusto mo mapabilang sa kanila kapatid, mag-comment ka lang dyan sa baba. I-like mo tong video na to at i-share mo na rin sa mga kaibigan mo. Sa mga kaibigan mo na nais pang matuto at makadiskubre ng mga kakaibang mga kwento. Kapatid, nagustuhan mo ba tong kwentong to? Kung nagustuhan mo itong kwento natin ngayon, huwag mo kalimutang i-like ang video na to. Pindutin mo na din yung subscribe button dito sa ating screen dyan sa baba. At i-hit mo na din yung notification bell para ma-notify ka sa mga bagong videos na aking i-upload. At kung meron kang mga story suggestions or story ideas, huwag kang mahihiyang mag-comment dyan sa comment section dyan sa baba. At ito si Kapatid TV na nag-iiwan sa inyo lagi ng kasabihang, always think positive because it will make you succeed. Kita-kits ulit sa susunod na video na aking i-upload.